nga ba ang rabies po, Doc Capian? Thank you po. Ang rabies po ay virus na nanggagaling sa hayop. So kadalasan, aso o pusa ang pinanggagalingan. So actually ang rabies, 100% siya na preventable, pero 100% din siyang fatal. So nakakamatay pag hindi naagapan. So paano natin siya maaagapan? So sa pamamagitan ng pagbabakuna. Ayan po. Napakasimple, Attorney Dot. You notice, napakasimple ng Simple sagot. lang. Ang rabies Oo. ay 100%, ano sabi niya? Nakamamatay. 100% preventable. Oh, kita mo? Yes. Preventable. 100% preventable, 100% nakamamatay. Ayan ang binabanggit ni Doc kung napaybayaan nito. O sige, Attorney, go ahead please. Thank you. Ayan. Napakadali naman palang iwasan ng rabies na yan, di ba? So, Doc Capian, paano po kumakalat Opo. ang rabies? So ayun po, pag kadalasan ang alam lang ng mga pasyente natin pag nakagat. So actually hindi lang kagat. Pag nakalmot at nalagyan ng laway ng infected na hayop, kakalat papunta sa brains ng pasyente, sa utak. So infection siya sa brain at once na may simptomas ng pasyente, masakit mang sabihin, wala nang gamutang kahit anong gamutan hindi na pwedeng ibigay sa pasyente. So mas maaga na makapagpabakuna, maiiwasan natin ang rabies. Yun po. Ayun, mas maaga, mas maganda. Yan, mas magaling. Miss Annie, ikaw Opo. naman na magtanong. Okay. Alam mo, Attorney Dot, habang nag-explain si Doc, kasi sinisimplihan niya, iniiksian niya yung sagot niya, sinisimplihan niya, so mas maiintindihan talaga ng ating mga kababayan itong binabanggit niya, itong strategy na ginagawa ni Doc. Sabi niya, ano ito? Kagat ito. Kalmot ito. Pag nalagyan ng laway, ayan, pag na-infect ka, diretso na daw po sa brain. Patungo sa brain. Grabe, Attorney, ha? Tutungo sa brain. Kaya pala, Doc, nakikita ko yung mga tao na na-infect nito. Ako po, talaga naman, parang nababaliw. Pero as we go on with our discussion, siguro mamaya ma-explain ni Doc. Pero ito na muna yung gusto ko itanong, Attorney Dot, kay Doc Capian. Ano yung mga hayop na maaaring masabi natin, ay nako, may rabies yan, Doc Capian? Okay po. Ang madalas nating alam, aso. Pero pusa, pwede. Actually, lahat ng mammals. Pero ang madalas naming na-experience, Miss Dot, Attorney Dot, Miss Annie, yung daga. Actually, pupunta sa ABTC, sa Animal Bite Treatment Center. Sabi niya, Doc, magpapa-inject po kami kasi nakagat kami ng daga. Ang daga po, walang rabies. So, ang binibigay lang natin sa kanila is anti-tetano plus antibiotics kung kinakailangan. So ang common at mataas pa rin ang kaso, common po aso, pusa, pwede rin po sa mga hayop, baka, paniki, pwede po. Yan po yung mga common na pwedeng maging vector po ng rabies papunta po sa tao. Teka muna, Doc. Attorney, let's clarify this once and for all. May Opo. binanggit kayo, aso, Opo. pusa. Tapos, Opo. yung daga na tinitingnan natin, Attorney Dot, na napakarumi. Ala pala itong walang rabies. Wala Lahat po daw po siyang ng rabies. mammals. Opo, opo. Ano yun, baka? Ano Opo. yung baka at saka paniki? Baka na kinakain natin, yung beef? Yes po, pwede rin pong ma-infect. Dati po may nabalita sa probinsya yata yun, Kalabaw, na hindi nila alam kung anong nangyari, ikot ng ikot sa bukid. Tapos mga ilang hours lang namatay po. Actually, nakakita po, nakagat po ng aso yung baka. So pwede rin siyang ma-infect. Tao rin po kasi mammal po tayo. Pero po yung daga, wala pong na-document na nakapag-transfer po siya ng rabies papunta sa tao. So ang common lang po, tetanus infection at saka yung yung nakukuha sa ihi, yung pong leptospirosis. Okay. Paano kung halimbawa yung baka, may nag-take advantage, yung Opo. baka na nakagat ng rabies na aso, Opo. tapos ngayon, Opo. ibinenta niya, anong mangyayari doon sa nakakain Yan po. po, Doc Capian? Pwede- Magkaka-rabies din po Ayan ba? Yes po, opo. Pwede po na magka-rabies yung kakain ng karne
ng infected na hayop po. Hindi lang baka, aso po. Kaya po pinagbabawal na rin po kumain ng aso, di ba? Pinaka-common po kasi na nagta-transfer po is aso. So, pero pag infected po, hindi po ina-advise na kainin po yung karne kasi po yung chance na ma-infect po yung kakain, mataas po. Delikado po. Okay. Okay, Attorney, thank you very much. And Mhm. Doc Capian, okay, Attorney Apo. Dot, it's your turn. Apo. Go ahead. Thank you very much po. Yes, Miss Annie. Oo, well, Doc, in the first place, wag naman tayo kumain ng aso, di ba? Parang feeling ko talaga dyan, Opo. para ka na kumakain din Meron pa rin po ng kasi. tao, di ba? Opo. Oo, wag Opo. naman. Okay. Now, Opo. Doc, eto, I think this question is very, very important. How would you Opo. know, no? What are the symptoms? How would you know if a person or an animal has rabies? Unahin na muna po natin yung tao. Paano natin malalaman na Opo. meron ng rabies yan? Actually po, parang hindi siya specific pero common po. Una, lalagnatin, nagdi-deliryo po yung pasyente na nawawala sa sarili, takot uminom, takot sa hangin, yan po yung mga common na simptomas ng taong infected po ng rabies. Ayun, so kailangan siguro, Miss Annie, kapag ikaw ay nakagat ng hindi mo kakilalang aso, yung mga naglalakad lang sa kalye, takbo ka na, punta ka na sa hospital, magpa-check ka na. Di ba? Huwag mo nang hintayin yung mga simptomas mo. Tama ba, Doc? Opo. Dagdag ko lang po, Opo. ang pinaka-importante po na dapat nating matandaan pag nakagat, may yung tinatawag po na post-exposure prophylaxis. So yung post-exposure prophylaxis po, hindi lang po bakuna yon. Kasama po doon yung tamang paglinis ng sugat. Nakagat po tayo, soap and water po, linisin natin yung sugat for 15 minutes. Malinis na tubig po, 15 minutes. So by washing ng sugat po, madidecrease po natin yung chance mo na magkaroon ng rabies ng 20% po. So sa paghugas pa lang po yun. Kasunod po, pag nahugasan na, lagyan mo na antiseptic, yung povidone iodine, alcohol po. Tapos kung dumudugo, takpan lang po yung sugat. Hindi po kailangang pigain, paduguin, or sipsipin. Di ba ganun po yung ginagawa ng iba? Takpan lang po, takbo po sa pinakamalapit na ABC, Animal Bite Clinic, or ABTC, or hospital, or clinic. Okay. Kasunod po nun, dapat po makategorize siya ng doktor. Yung tamang categorization po, kasi may category po yan, 1, 2, 3. After categorization po, doon na po magbibigay kung ano po yung bakunang kailangan. Last po, kung pangit talaga yung sugat, doon po nagbibigay ng rabies immunoglobulin. Ayun po. Okay. Ayun, Attorney Doc? Miss Annie, napaka-importante nun. That's Lahat correct, ng sinabi that's ni Doc correct. na yan. Opo. Ay, nako, talagang ikakat ko talaga yan, Miss Annie. I-share ko sa mga kaibigan ko. Yes, Miss Maraming Annie, what salamat. were you saying? Attorney Dot, susugan ko lang yung mga ginawa mong tanong. Okay, may binanggit kasi si Doc na categorization. Doc, Opo. Opo. pwede niyo pa explain ano yung categorization na to? Opo. 1, 2, 3. Opo. Ayan. Tapos sinasabi Opo. na may binabanggit na animal bite exposure. Ano ba ito? Anong category na to? Ano ba ito? Ano ang dapat gawin per category? Opo. Sige nga, Doc, ma-explain yung bagay na yan po. Opo. Pagka nakagat po kasi ng almot, may category tayong ginagamit. So ano po to, hindi lang dito sa Pilipinas, sa buong mundo po. WHO, DOH po ang gumagamit. So pag category 1 po, yan lang yung halimbawa na kalmot pero hindi naman dugo, hindi nagmark. Ang ginagawa po doon, hindi siya binabakunahan. Inoobserbahan lang yan. So malaking bagay po pag category 1, akala kasi ng iba pag nakalmot, hindi dumugo, hindi naman hindi mahapde, injection ka agad. So hindi yan i-injectionan. O obserbahan lang po yung nakakalmot na hayop. Category 2 po, yan yung medyo malalim pero hindi pa rin siya dumugo. Tapos hinugasan, mahapde. So yun po, nagbibigay po ng anti-rabies vaccine. Yung category 3 po, yan po yung nakikita natin, dumudugo, wakwak yung sugat, or malapit sa ulo, sa leeg. Nagbibigay tayo ng anti-rabies, yung
rabies immunoglobulin, anti-tetano, at saka antibiotics po kung kinakailangan. So, napakalaking bagay po na makategorize natin yung kagat or yung kalmot ng tao para mabigay po natin yung tamang management sa pasyente natin. Okay, very good. Okay. Very Doc, good. Napakaganda at comprehensive yung sagot ni Doc. But Doc, I have a question. Okay, let's say, a lot of Filipinos now have pets, no? Parang dati sa mga ibang bansa lang yan, but even in the Philippines now, marami hindi na nag-aanak, kumukuha na lang ng pet, inaalagaan sa bahay. And pinapa-vaccinate naman nila for anti-rabies. But Doc, if your pet has been vaccinated for anti-rabies, kapag ikaw po ba ay nakagat, ay sigurado ka na hindi ka magkaka-rabies? I think that's a very important question. Opo. Very good question, Attorney Opo. Doc. Opo. Yes, Magandang thank you, tanong Miss po Annie. yan. Opo. Kung sigurado mo naman na nababakunahan yung aso mo, hindi siya na-expose sa ibang hayop, malinis kinakain, nabibigyan ng tamang pagkain, yun yung tinatawag po natin na low risk. So pag low risk po, ang ina-advise lang namin sa pasyente kung talagang nag-aalaga siya, so kung gusto nilang maprotektahan pa rin at magkaroon ng peace of mind, pinapa-pre-exposure po natin. Yun yung isang type ng management po. Yung kanina po, pag nakagat, post-exposure prophylaxis. Pag hindi pa nakakagat, gusto mo lang maprotektahan, yun po yung tinatawag na pre-exposure prophylaxis. So, kung alaga, nababakunahan, updated yung anti-rabies po, yung chances na magkaroon ng rabies po, halos wala po. Kasi malaking bagay po yun. Parang sa tao po, kung nababakunahan natin ng tama yung mga babies natin, yung chances na magkaroon ng matinding sakit, napakaliit din po. Ganon din po sa alaga nating hayop. Yun nga lang po, ang naging problema, lalo na po nung nag-pandemic, dahil lahat nag-alaga, nasa loob ng bahay, naging libangan nila, tumaas po yung kaso ng mga nakakagat at nakakalmot ng mga alaga po. Dati po, natatakot lang tayo doon sa mga stray sa nakakalat sa kalye. Pero ngayon po, tumataas na rin po yung kagat at kalmot galing po sa mga may alaga po na pets po. So, ang advice ko lang po, hindi naman masamang mag-alaga ng aso, pusa o kung anong pet, pero dapat responsible pet din tayo. Kasi ang madalas na tinatanong sa amin sa Animal Bite Treatment Center po, bakit yung iyong kakilala ko hindi naman sila kinakagat, ang tagal na nilang nag-aalaga. Yung iba, halos lahat, minsan linggo-linggo, iba-ibang family member nagpapa-inject sa amin. Sabi ko, kung tama yung pag-aaral, kasi yung iba po pinaglalaruan, hindi, parang kasi pag may pet ka, dapat ang trato mo sa kanya, parang isang family member din, hindi laruan. So be responsible pet owner para maiwasan natin yung kinakagat, kinakalmot. So yun po yung nakita namin ngayon dun sa hospital. Okay. Mhm. Attorney? Okay. Sige, Miss Annie, Okay. ikaw naman. Go Alam ahead, mo, Miss Annie. habang pinapaliwanag ni Doc Capian itong bagay na ito, ako'y naalala ko yung isang napakagandang pusa, si Mingay, ni alaga naman ito ni Beth Gamboa. Ayan, napakaganda nitong pusa na ito, Attorney Doc. Sikat na sikat ito din sa loob ng film. Itong pusa na ito, parang tuta siya. Okay, alaga siya. Okay, kung sa pag-aalaga. May binanggit kasi si Doc kanina na kung alaga yung schedule ng mga vaccination na natutupad, ibig sabihin nagagawa doon sa alaga niya, walang risk na magkaroon ka ng rabies. Walang risk na magkaroon ng rabies yung tuta o kaya yung pusa. Ang tanong natin, Doc, halimbawa yung pusa, ayan, yung pusa o kaya yung tuta, nakipag-away, kaya hindi mo namamalayan, nakipag-away siya, nakalmot siya o kaya nakagat siya na hindi alam nung may-ari, nakalabas, few minutes, nakalabas, pagkatapos, mayroon palang hindi mo naman na-monitor, mayroon palang nakaaway na pusa na infected ng rabies. Paano ngayon yun? Kung ikaw ay nakalmot na hindi mo naman alam
na-infect pala siya ng rabies, what will happen to you, Doc? Disregard mo yun kasi wala naman rabies yung ano ko eh, yung pusa ko. Ano mangyayari doon sa Kaya- tao? Kaya Miss Annie, kung ako questionable kung talagang kasi ang tanong ko, alaga mo ba? May nakakahalubilo ba yan? May mga Okay. umaamin na minsan po kasi nakakalabas ng sandali. So ako, i-advise ko na magpa-injection yung amo ng pet kasi mas mahirap po na magbaka sakali kaysa naman mahuli ang lahat po. So, Okay. Attorney, pag ganun yan pala questionable yan. po, injection. Okay. Pag questionable, nakatakas yan, few minutes, may nakaaway, tapos nakalmot ka, naku po, mas maigi magpa-injection. Okay, Attorney Dati, balik ko sa inyo. Again, alam ko, malaking tulong Yes. itong klaseng discussion doon sa ating mga kababayan, especially yung may mga pet owners, Attorney Dati. Yes, Miss Annie. Pero alam mo, napakaganda nung pinoint out mo kanina, ha? Kasi kami sa bahay, meron kaming alaga na pusa and then maya't maya lumalabas yan, ang daming ibang pusa. Baka mamaya, nakakakuha na ng ano dyan, ng rabies sa ibang mga cats that are in the neighborhood. But anyway, I was going Thank you to tell you, to share with you, Miss Annie, and also kay Doc, na naging good friends po namin, ewan ko, naalala po ninyo, si Ronnie Ricketts at saka yung asawa niya na si Maris Ricketts, no? You know, when their baby was still talagang a baby, like maybe 1.5 years old, pet nila to, yung aso. Maliit na aso, cute na aso, pero hindi namin alam kung ano nangyari. Hindi rin nila maintindihan, kinagat yung face ng baby sa mukha. Mahal na mahal nila yon, at mahal din sila nung aso. Pero alam mo, parang tao rin yan. Siguro meron ding na-stress siya or merong whatever, no? Na nag-cause na kinagat niya yung kanyang yung baby nila sa mukha. Kung ganun, Doc, ang mangyayari, no? Na ang pasyente ay isang bata na maliit pa. Let's say 1-year-old up to, or baby up, kasi minsan may mga magulang na talagang pinapalapit na kagad sa maliit na bata, hindi ba? Yes po. Let's say from 1-year-old to 4 years old, what do you suggest they do kapag ganyan na kinagat ng kanilang pet? Actually, attorney, the same. Kung paano yung ginagawa natin sa adult patients, same sa baby. Maraming ganyan. Hindi bago yan sa BMC. So, few months nakapapanganak pa lang po dahil may alaga sa bahay, pakalat-kalat, natalunan po yung baby sa mukha po. So, nabigyan po siya ng vaccine plus rabies immunoglobulin po. Nakakaawa pero mas nakakaawa kung hindi natin bibigyan ng bakuna. So talagang ina-advise namin kung may baby, ilayo or kung kayang ikulong o sa labas ng bahay. Kasi hindi po natin kontrolado po yung mga animals eh. Tulad nun, sa tingin ko po pwedeng nagselos po yun eh. Nagselos yung alaga po doon sa baby. Pwede po yun. Opo. Or minsan naman may animal instinct sila na ang laro kasi sa mga animals pwedeng kagatan, kalmutan. Akala nila sa tao ganun din po. So madalas, nadadali po. At saka po ang common po sa bata pa, ang kaya nakakatakot dahil akala nila stuffed toy po yung mga pets, inaakap nila, ang madalas po na natama nila sa mukha or sa leeg. So yun po yung nakakatakot. So kahit po baby, kailangan pong bakunahan. Okay. Attorney Dat, very valid. Yes, Ms. Thank you very much. Attorney Dat, with your permission, susugan ko lang yung mga tanong mo. Si Doc kasi sinabi, kahit baby pababakunahan. Di ba, Doc, may mga schedule ng vaccination, yung mga bata? Yes, so, po. ibig sabihin, Opo. ibang kaso ito kapag ikaw ay nakalmot at kailangan mo, Yes. kahit pa hindi ka pa nababakunahan, basta nangyari sa iyo yan, kailangan ma-inject ka ng anti-rabies vaccine, Doc Capian? Yes, Or is it anti-tetanus? Is it anti-rabies or anti-tetanus po? When you are bitten by a dog or a cat, is it anti-rabies? Attorney, yes.
Anti-rabies plus anti-tetano kung hindi updated or kung hindi pa nabibigyan. Kasi all animal bites are considered dirty wound po. Nako, So, yun attorney. po. Ganun pala yun. Kabagsik. Ah, Opo. Teka, Doc, Dagdag, lilinawin ko lang po, Doc, lilinawin ko lang. Ano pong ibig po niyong Opo, sabihin? Yung pong bata or kahit yung matanda, Opo. bibigyan pareho. Kapag Opo. nakagat ng aso, bibigyan sila Opo. pareho. Yung bata lang, yung bata or yung matanda lang. Hindi Opo, muna, yung bata. wag muna natin pag-usapan yung aso. Wag muna natin pag-usapan yung aso. Okay. Bibigyan po ng 2 vaccines, isang anti-rabies at saka isang anti-tetanus or Anti-tetanus. anti-tetanus lang? Opo. Kung hindi pa po nabibigyan, halimbawa baby po, hindi pa po siya nabibigyan, bibigyan natin ng mas maaga doon sa schedule niya, yung anti-tetano. Yung anti-rabies po, regardless po kung anong araw or kung anong buwan yung baby, magbibigay din tayo right away, lalo na po kung category 3. Kasi ang category 3 po, yan po yung mga high risk na kalmot at kagat malapit sa utak. So kailangan po nating bigyan. At idadagdag ko lang po, Miss Annie at Attorney Dot, na safe po ang anti-rabies. Kahit po sa buntis, ibinibigay po natin siya, lalo na 2 po yung pasyente natin pag buntis. Hindi natin dinidelay yung pagbabakuna sa kanila. Ayun. Pwede pala yan. Ano po, kahit sa bata, Attorney Opo. Dot. Ayan. Now, ano yung time frame sa bakuna, Attorney Dot? Hihabol ko lang. Hanggang ilang araw? Ilang araw ka safe na magpabakuna after makagat o makalmot po, Doc Capian? Actually, ASAP po dapat na injectionan. Tapos po, yung rabies immunoglobulin, yung tinatawag po na ERIG, within 7 days po, dapat maibigay siya. So, tapos po may yung dagdag ko na po yung observation po doon sa aso, sa pusa na nakalmot, na ano po siya, 14 days po. So, yun yung parang golden period, 14 days. Kasi imagine, ibig sabihin kailangan sa loob ng 14 days mabakunahan yan. Okay. Doc Capian, ibalik ko si Attorney Dot sa inyo po. Attorney Dot, go. Please, habol pa tayo ng ilang katanungan. Okay. Oo, eto naman, gusto ko naman malaman kung ano naman yung effect dun sa aso, okay? Or the animal, no, concerned. Even if it's a dog or it's a cat. Doc, totoo po ba na kapag nagkasintomas na, wala nang pag-asa na magamot? For the dog muna. For the dog. For the dog po, totoo po yun. Pag may symptoms na, wala na pong balikan. Hihintayin na lang pong mamatay yung pasyente. Ina-admit po yan, pero kadalasan, parang bibigyan na lang siya para comfortable po na bawian ng buhay yung pasyente, pero hindi yun i-discharge. Halimbawa po, na-admit po sa hospital, hindi po siya i-discharge kasi pwede po siyang, lalo na po pag nagwawala yan, pwedeng makakagat, maka-infect pa ng ibang tao po. So, ang importante po, dapat doon pa lang sa incubation period, mabigyan na po ng bakuna yung pasyente. Kasi once may symptoms, yun na po yun. And let's talk about the person naman na nakagat. The person who got rabies dahil nga nakagat siya ng may rabies, and then may signs na siya na medyo nagiging crazy na siya or whatever, mga symptoms, gagaling pa po ba yan? Wala na po. Yun po yung masakit. Lalo na sa history dito sa Philippines, wala po siyang gamutan. Talagang fatal. Opo. Yun po yung 100% fatal pero 100% preventable. Okay. Sana maintindihan ito ng ating mga kababayan. Quickly, Doc, bago dito sa hihinging kong mensahe. Quickly, in the country today, mayroon ba kayong data na napag-alaman na yung tungkol dito sa mga issue po ng rabies ay nabawasan na ng gusto? Kung hindi pa nababawasan, as a doctor, ano yung gusto nyo pong ma-impart sa public para maiwasan natin ito? Actually, bumababa naman siya, kaya lang marami pa ring nakakagat. Ang maya-advise ko lang,
papasok kasi pa rin po dyan yung be responsible pet owner. Alaga mo yan, hindi lang siya alaga para tumahol sa aso mo, para may guard ka sa bahay. Alagaan mo rin siya parang kapamilya mo. Kung kailangan ng bakuna, kailangan ng vitamins. Pero kung hindi mo kaya mag-alaga ng isang another member ng family, siguro ibigay mo na lang sa maaalagaan ng maayos yung hayop mo. Kasi nakita rin po na pag naalagaan ng maayos ang pet, so yung rabies po, maliit po yung chance eh. Kasi yung mga nakikita natin sa daan, yung mga maduduming aso, yung iba nga dyan, mga may breed pa po eh, pero napabayaan sila. Hindi porke may breed, yun pa yung pong isang misconception. Meron pong lahi yung aso namin kaya hindi po yan magkaka-rabies. Hindi po. Kahit anong breed pa po yan, kahit native na aso yan, kahit na mahal na aso yan, kung hindi naaalagaan ng maayos, hindi nabibigyan ng tamang bakuna, pwede pong magka-rabies. Okay. Attorney Doc, Okay, Doc, quickly. very quick. Yes, go ahead, Sige, Attorney. go ahead. Opo. Opo. I was just going to ask si Sir, no, for my very last question, but you go ahead first, Ma'am Annie, Alam mo, if you Attorney, have another quickly, question. ito na-experience namin dito sa Action Center, nag-aaway yung kapitbahay at saka yung taong nakagat. Kasi yung kapitbahay, ayaw niyang ayaw niya magbayad para doon sa gastos doon sa injection. Alam mo, hindi kami nag-dwell doon sa pag-aaway nila immediately. We coordinated doon sa Animal Bite Center para mabigyan ng bakuna agad yung taong nakagat. And after that, that's the time na binalikan namin. If you encounter this problem, immediately po, ang dapat na approach dito, tulungan nyo po yung nakagat. Kasi sabi ni Doc, this is fatal. Once na nakagat, mga kasambahay, dalawa lang yan. That is unavoidable. Ano yun? Unavoidable. May word siya ginamit na preventable. I'm sorry. Preventable, but fatal. Ayan, Attorney Doc. Fatal. Ikaw naman. Yes. So, Miss Annie, napaka-importante. Kailangan tanungin natin si Doc Jeffrey. Doc, very short message po tungkol po sa pag-prevent ng rabies at kung paano po dapat alagaan ang may rabies. Go ahead po. Quick po. Okay po. Importante po, pag may alaga tayo, lalo na kung concern natin rabies, pabakunahan po natin. Alagaan natin ng maayos, bigyan natin ng tamang pagkain, tubig. Huwag natin silang pabayaan. At kung halimbawa hindi naman naiwasan, nakagat, nakalmot, yun nga, linisin yung sugat, lagyan ng antiseptic, punta sa pinakamalapit na clinic, ABC, ABTC, para makategorize. Then mabigyan ng tamang bakuna at kung kailangan rabies immunoglobulin, may injectionan din siya lalo na kung category 3 po yung kagat. So importante po 'yon. Tandaan po natin mabuti. Okay, thank you very much. Nako, napakahusay na doktor. Thank you, Dr. Jeffrey C. Capian, Head of the Animal Bite Treatment of Valenzuela Medical Center. Maraming salamat po and we hope to have you back. If you liked or learned from this video, please click subscribe.